Pinapatay ko na lang ang sarili ko sa trabaho para malibang ako. Kasi miss na kita. Huwag ka magagalit pero nagmintis ka yata kasi niregla ako. Si Lupe ay isang babaeng may asawa na tulad ng iba ay nangarap din ng magandang buhay para sa kanilang kinabukasan, kaya kahit ayaw nilang magkahiwalay sa mga darating na taon ay walang magagawa ang mag-asawa dahil kinakailangang sumakay ni Manolo ng barko upang magtrabaho bilang isang seaman sa ibang bansa. Welcome back sa aking channel mga pit. Kung hindi nyo na masyadong naaalala pa ang pelikulang ito, nang dahil sa mga lumipas na taon ay hayaan nyo akong ibahagi itong muli sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Matapos ngang magpaalam ng kanyang asawa, si Lupe ay nanirahan muna pansamantala sa bahay ng kanyang biyenan na babae at ng kanyang bilas na si Daleng. Nay! Ano yan? Ito? Ko, napako yata ako. Ha? Ano na? Habang hindi pa gawa ang pinapangarap nilang bahay sa tabi ng dagat, kung saan dito balak nilang mag-asawa na tumira at bumuo ng sarili nilang pamilya. Gusto ko ditong sana. Pero habang di pa ito nangyayari ay kinakailangan muna ni Lupe na tiisin ang pag-uugali ng kanyang biyenan. Sa katunayan ay pinapagod niya na lang ang kanyang sarili sa mga gawaing bahay maghapon upang makalimot sa kalungkutan. Palibasa ay hindi pa gaanong moderno ang teknolohiya noon, kaya sa tuwing namimiss niya ang kanyang asawa sa gabi, ay iniraraos niya na lamang mag-isa ang kanyang sarili. Isang araw ay isang bisita ang dumating na nagngangalang Cora. Siya ang dating kasintahan ng asawa ni Lupe. Bukod sa maganda ay mayroon din siyang pinag-aralan at siya ngayon ay isang nurse. Hindi katulad ni Lupe na hindi nakapagtapos. Halata naman na mas gusto ito ng kanyang biyenan. Ngunit sa kung anong kadahilanan ay hindi nga ito ang nakatuluyan ni Manolo at tila ba may kung ano siyang nalalaman. Hindi mo ba kilalang asawa mo? Naimbitahan si Lupe para sa isang seminar. Kailangan ko po bang pumunta dito? Ito ay para daw sa asawa ng mga seaman, kalakip ang mga usaping sexual upang makaiwas sa sakit at mapanatili ang safety ay kailangan daw nilang gumamit ng proteksyon. Dito na nga rin niya makikilala ang isang lalaking nagngangalang Elmo. Mahaba ang naging oras sa seminar, dahilan para abutan na sila ng gabi. Kaya nagpresenta na itong si Elmo na ihatid na rin si Lupe gamit ang kanyang sasakyan. Ramdam ni Lupe ang pagkapresko ng lalaki na ngayon pa lamang niya nakilala. Kaya maski sinabi nito na naging kasamahan niya sa barko ang asawa ni Lupe, minabuti niya na lang na umiwas dito dahil mukhang may balak pa yata itong dumiskarte sa kanya. Seaman din pala siya kumbaga. Nagpatuloy ang mga araw ng pangungulila ni Lupe at ultimo dito sa loob ng simbahan ay sinusubok siya ng kanyang nararamdaman nang muli niyang makita si Elmo dito. Sa kakaibang sensasyon sa mga oras na yon ay minabuti niya munang magpalamig. Kumuha siya ng yelo upang idampi sa kanyang nagiinit na balat habang nag-iisip ng mga maling bagay sa maling lugar. Kamusta ka? Sadya ni Elmo na iabot ng personal kay Lupe ang pinapasuyong pera ni Manolo. Pero sadya lang din talaga na may iba siyang pakay. Ang bagay na pilit niyang iniiwasan, sumapit na naman ang gabi ng pangungulila at isang bagay lang ngayon ang hawak-hawak ni Lupe na nagpapaalala sa kanyang malayong asawa. Ito ay ang panloob ni Manolo na hanggang ngayon ay di niya pa rin nilalabahan, ang kaisa-isang bagay na ginagamit niya para mapalig ang sarili. Kinabukasan ay nakita niya si Cora. Sinabi nito na nagmamahalan sila ni Manolo noon. Ngunit may bagay daw itong pinapagawa sa kanya na hindi niya kayang gawin. Kaya humantong sila sa hiwalayan, sinubukan siyang tanungin ni Lupe. Pero hindi na natapos ang kanilang usapan dahil nandito ang kanyang biyenan. Sa tuwing siya ay malungkot, nagtutungo siya dito sa lugar kung saan madalas nilang pinupuntahan ng kanyang asawa noon. At sa pagkakataong ito, ay mag-isa siyang naligo sa dagat na walang ibang harang sa katawan. Wala siyang kaalam-alam na muling nandito na naman si Elmo. Walang ibang tao sa paligid. Nagtanggal din siya ng damit para maligo kasama ni Lupe at pinilit niya itong gumawa ng kasalanan. Na sa una ay ayaw ni Lupe subalit kalaunan ay tuluyan na rin siyang natalo ng tukso. Kinumpisal ni Lupe sa pari ang mga nangyari. Ngunit di pa man siya nakakalabas sa bakuran ng simbahan ay muling nagpakita sa kanya si Elmo at dinala siya sa tuktok ng kampana upang doon sila muling gumawa ng kasalanan. Subalit ang pangyayaring yon ay nasaksihan lahat ni Cora. Imbis na makaiwas ay lalo pa yata siyang nilalapitan ng tukso at ang masaklap ay kung gaano niya ito pilit na nilalabanan ay paulit-ulit niya naman ito na nagagawa.
Isa na yata to sa pinakamasakit na pagkakasala sa iyong asawang nagtatrabaho sa malayo para sa inyong kinabukasan. Kaya si Lupe ay gabi-gabi na lang minumulto ng kanyang konsensya. Naapektuhan na rin ang kanyang pag-uugali. Guilty siya kaya madalas mainit ang kanyang ulo. Ngunit alam niyang hindi niya ito maaring sabihin sa kanyang biyenan. Nanditong muli si Elmo na kasama ni Daling, hindi man tama. Pero mukhang nakakaramdam siya ng pagsiselos. Gabi na nang sila'y makauwi at nagiiyak si Daling na pumanik ng kwarto sa pag-aakala ng kanyang inay na ang dahilan ng pag-iyak nito ay ginawan siya ng masama ni Elmo. Ngunit ito ay ang kabaliktaran dahil wala palang nangyari sa kanila, kaya siya ay iyak ng iyak. Hindi tuloy alam ni Lupe kung dapat ba siyang matuwa. Ang lakas din talaga ng loob ng lalaking ito dahil tinungo niya si Lupe sa pinapagawa nitong bahay upang yayain na sumama sa kanya. Kunwari ay pinapatawag daw ito ng kanyang biyenan. Sumama naman si babae kaya parang alam na naman natin ang susunod na mangyayari. Sinabi ni Lupe na huli na ito at pagkatapos ay handa na raw siyang kalimutan si Elmo. Tutal ay panandali ang kaligayahan lang naman ang habol nito sa kanya. Sandali pa silang nagkaroon ng pagtatalo dahil wika ng lalaki na alam naman ito ni Manolo. Lalong hindi naniwala si Lupe sa kanya dahil sino ba namang matinong lalaki na kayang ipaubaya ang makamundong kaligayahan ng sarili niyang asawa sa ibang lalaki. Lalo't alam niyang mahal siya ni Manolo, pero matapos ang mahabang usapan, ay muling nagpadaig na naman si Lupe sa tukso. Samantala mula sa malayo ay nakita ulit ni Cora ang kataksilang kanilang ginagawa. Napansin siya ni Lupe kaya hinabol niya ito kaso nga lang ay di niya na ito naabutan. Ngayon ay labis siyang nababahala na baka magsumbong ito. Pag-uwi niya ng bahay, tulad ng inaasahan ay nandito si Cora. Subalit hindi nito sinabi ang kanyang nalalaman sa halip ay binalaan niya lang si Lupe na mag-ingat dahil hindi niya pa raw lubos na kilala ang pamilya ng kanyang asawa. Ngunit naputol na naman ang kanilang usapan dahil napasigaw na lang ang kanyang biyenan sapagkat wala na rito ang mga damit ni Daling at mukhang sumama na ito sa lalaki. Isang araw ay nagpadala nga ito ng larawan na ikinasal na pala ito sa isang gwapong construction worker. Ilang gabi din ang lumipas. Nakatanggap si Lupe ng sulat mula kay Cora. Kabilin-bilinan ni Cora na wag itong ipakita sa kanyang biyenan. Subalit hindi ito ang nangyari. Dahil mas una nga nitong nabasa ang liham sapagkat pilit niyang kinuha ito kay Lupe. Hindi na nga sinabi ang nilalaman ng sulat pero base sa reaksyon ng kanyang biyenan, nakasaad dito ang ginawang kalokohan ni Lupe at ang lihim ng kanilang pamilya, kaya naman labis ang kanyang naging galit. Dahil din sa nangyari ay tuluyan na rin pinalayas si Lupe sa bahay ng kanyang biyenan, batid niyang kukulangin ang kanyang dalang pera. Wala siyang naging ipon dahil sa biyenan niya palaging dumadaan ang pinapadalang pera ng kanyang asawa. Isang paraan lang ang naisipan niya ngayon. Ito ay ang isanlaang singsing na binigay sa kanya ni Manolo. Hindi niya tuloy mapigilang maisip ang asawa habang ginagawa ito. Sunod niyang ginawa ay nagpunta sa kaibigan niyang babae. Dito mapapag-alaman na si Lupe ay nagdadalang tao. Tinulungan siya nitong hanapin ang kinaroroonan ni Elmo. Napag-alaman nila mula sa ahensya ng mga seaman na nandito pa rin ito sa Pilipinas dahil hindi pa nito na ipapasa ang medical certificate nito para muling makasampa sa barko. Dinaglaon ay natunton na nga ni Lupe ang kinaroroonan ni Elmo upang sabihin sa lalaki na siya ay nagdadalang tao. Ngunit imbis na tuwa, ay pinagtabuyan siya ni Elmo at sinabing ipalaglag na lang daw niya ang bata. Sobra ang hinagpis ni Lupe. Ang noon ay nangako sa kanya ng pagmamahal na handa siyang ipaglaban. Ngayon ay hindi pala siya kayang panagutan sa sitwasyon niya ngayon. Maski sa isip ay di na niya kaya pang harapin muli ang kanyang asawa, kaya lalo lang naging mahirap tanggapin para sa kanya ang mga bagay-bagay. Hanggang isang araw isang tawag sa telepono ang kanilang natanggap. Nalaman niyang si Elmo ngayon ay nasa ospital. Base sa itsura nito ay nasa malubharin itong kalagayan. Dahil sa nag-iisang dahilan, meron siyang sakit na walang lunas. Lubos na nakakahawa at marahil ang sanggol na dinadala ngayon ni Lupe ay apektado rin ng sakit. Sa mga oras na ito naiintindihan na ni Lupe kung bakit nais ni Elmo na ipalaglag ang kanyang pinagdadala, totoong minahal siya ni Elmo. Ang mali lang ay ang patuloy nilang ginawang kasalanan noon na hindi dapat at ito na ngayon ang naging bunga. Humantong na rin si Lupe sa pagpapalaglag ng bata. Mas pinili niyang ito ang mangyari kesa mabuhay ito ng hindi normal at maghirap sa mamanahing sakit. Nakauwi na si Manolo sa Pilipinas at ngayon niya lang nalaman ang lahat. Hindi pala ito pinaalam ng kanyang ina sa kanya. Mahirap itong tanggapin pero mahal niya si Lupe kaya umalis siya para hanapin ang kanyang asawa. Alam niya kung saan ito magpupunta kaya madali niya lang itong nakita. Isang mahabang pakiusapan ang nangyari nitong gabi at kinabukasan
ay binalik niya si Lupe sa kanila. Sa kabila ng nangyari ay di siya matanggap ng kanyang biyenan. Kung sa bagay hindi na rin naman nais ni Lupe na manatili dito. Kaya tumakbo na lang siya palayo malapit sa bahay na kanilang pinapagawa sa tabing dagat. Nais na itong tapusin ni Lupe. Tumayo siya sa gilid ng mataas na bato at sa isang maling hakbang lang magwawakas na ang lahat. Pero si Manolo ay nandito at hindi pa rin sinusukuan ng kanyang asawa. Sinabi niyang kinausap niya si Elmo tungkol sa bagay na ito. Hindi niya intensyon na maging masama. Pero wala daw siyang kakayahang magkaroon ng anak dahil isa siyang baog. Plano niya pala talagang mabuntis si Lupe sa ibang lalaki at aakuin niya ang magiging sanggol. Pero ngayon ay nagkandalech-leche ang plano dahil si Elmo ay namatay na pala sa nakakahawang sakit na iyon at posibleng si Lupe ngayon ay nahawa na rin ng sakit. Sadyang may mga kwentong hindi talaga kaaya-aya ang nagiging katapusan mga pit. Bumitaw si Lupe sa pagkakayakap sa kanyang asawa bago tuluyang tumalon para wakasan na ang sarili niyang buhay. Pagkatapos ay dito na nga din nagtapos ang kwento ng pelikula at kung umabot ka pa sa parteng ito ng video, maraming salamat at siguradong siswertihin ka ngayong araw. Kaya pakipindot mo na ang like button at mag-share. Maraming salamat at palagi po kayong mag-iingat.